Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming kakwentuhan. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin. Pero paano kung ang mismong sakit na yon ang magiging daan upang matagpuan mo ang iyong tunay na lakas? Paano kung ang pinakamadilim na sandali ng iyong buhay ang siya palang magiging simula ng iyong pinakamaliwanag na umaga? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Ang marahan at ritmikong tunog ng tibok ng puso, ang pinakamagandang musikang naririnig ni Liwayway Alcantara sa buong buhay niya. Tamp-tamp, tamp-tamp, malakas, malusog, at puno ng buhay. Ito ang tunog ng mundo niya, ang tunog ng kaniyang himala. Nakangiti siyang nakahiga sa examination bed ng pribadong klinika sa Sentro Medikal ng Pag-asa. Ang malamig na gel sa kaniyang bilugang tiyan ay hindi niya alintana habang pinagmamasdan niya ang itim at puting imahe sa monitor. 7 buwan na niyang dinadala sa kaniyang sinapupunan ang anghel na ito. Perfectly healthy, Mrs. Montenegro, sabi ng kaniyang obstetrician, isang mabait na doktora na may malumanay na ngiti. Your baby is growing strong. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway. Mrs. Montenegro, kay sarap pakinggan. Kahit 2 taon na silang kasal ni Silas, hindi pa rin nawawala ang kilig sa puso niya sa tuwing naririnig niya ang apelyidong yon na nakakabit sa kaniyang pangalan. Thank you, Doc. Mahinang sagot niya. Ang mga mata ay hindi maialis sa screen. Doon, sa maliit na imahe na yon, naroon ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Anak ko, bulong niya sa kanyang isipan habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Hiraya. Ang aking hiraya. Iyon ang napili niyang pangalan. Isang salitang Tagalog na nangangahulugang bunga ng pag-asa at pangarap. Dahil iyon mismo ang batang ito para sa kanya. Siya ang pag-asa. Siya ang pangarap. Sige, punasan na natin yan, sabi ng doktora. Kumuha ng tissue. Ngunit bago pa man matapos ng doktora ang kanyang sasabihin, isang malakas na kalabog ang gumulat sa kanilang lahat. Bumukas ang pinto ng kwarto nang walang anumang babala. Tumambad sa kanila ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida. Ang mukha ay perpektong naka-makeup. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang bango ng kaniyang pabango ay tila lason na kumalat sa hangin. Mahalina? Gulat na tanong ni Liwayway. Si Mahalina Vargas, ang kilalang socialite at ang babaeng laging nababalitang malapit sa kaniyang asawa. Ngunit hindi niya pinapansin ang mga chismis. Nagtitiwala siya kay Silas. Hindi sumagot si Mahalina. Sa halip, lumakad ito papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat. May inilabas ito mula sa kanyang Hermes bag, isang tumpok ng mga litrato, at walang awang inihagis ang mga ito kay Liwayway. Nagsikalat ang mga litrato sa puting kumot, ang iba ay dumapo mismo sa kaniyang tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway sa kaniyang nakita. Si Silas at si Mahalina. Magkayakap, naghahalikan. Mga larawang kuha sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang pagkakataon. Mga larawang sumisigaw ng kataksilan. Ano to? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Ang lalamunan ay tila pinipiga. Ano yan? Tumawa si Mahalina. Isang tawang walang kagalakan. Yan ang patunay na isa ka lang tanga, Liwayway. Isang tangang nag-aakalang mahal ka ng asawa mo. Habang ikaw ay abala sa pagpapalaki ng tiyan mo, ako ang kasama niya. Ako ang mahal niya. Kasunod ng pagpasok ni Mahalina ay ang pagdating ng isa pang tao, si Silas, ang kaniyang asawa. Nakatayo ito sa may pintuan, nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang buhok ay maayos na naka-view model, ngunit ang muka ay blanko.
walang emosyon. Silas! Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Naghahanap siya ng tulong, ng sagot, ng kahit anong magsasabing hindi totoo ang lahat. Silas, paalisin mo siya. Ngunit hindi kumilos si Silas. Nakatingin lamang ito sa kanila. Tila isang manonood sa isang dula-dulaan. Ang pananahimik ni Silas ang nagsilbing hudyat para kay Mahalina. Sinugod nito si Liwayway. Malandi ka! Mga agaw! Sigaw nito at hinablot ang buhok ni Liwayway. Aray! Bitiwan mo ako! Daing ni Liwayway, pilit na pinoprotektahan ng kanyang tiyan gamit ang isang kamay. Yung baby ko! Wala akong pakialam sa anak mo! Isinigaw ni Mahalina at isang malutong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Liwayway. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Liwayway ay muling napako kay Silas. Nakatingin pa rin ito. Nakatayo lang doon. At sa isang sandaling iyon, habang ang mga kamay ni Mahalina ay nananakit sa kanya, ang pinakamasakit na bagay na kanyang naramdaman ay ang tingin ng kanyang asawa. Isang tingin na walang pagmamahal, walang awa, walang pakialam. Malamig, walang laman. Tila isa siyang estranghero. Iyon ang sandaling gumuho ang mundo niya. Sa huling pagkakataon, itinulak siya ni Mahalina ng buong lakas. Nawalan ng balanse si Liwayway. Napasigaw ang doktora. Naramdaman ni Liwayway ang kaniyang likod na tumama sa gilid ng kama bago siya bumagsak sa malamig na sahig. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kaibuturan ng kaniyang tiyan. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napasigaw siya, hindi dahil sa pagkakahulog, kundi dahil sa biglaang takot na bumalot sa kanyang puso. Ang anak ko, si Hiraya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga tunog sa paligid ay humihina. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng dilim, may natanaw siyang isang figura sa dulo ng pasilyo. Sa labas ng kwartong nakabukas ang pinto, isang lalaking nakasuot ng puting coat ng doktor. Ang mukha ay nababalot ng pagkabigla at hindi makapaniwalang galit habang nakatingin sa eksena. Si Dr. Diwa Robles, ang direktor ng ospital. Ang huling narinig ni Liwayway ay ang matigas at nangingibabaw na boses nito. Isang boses na puno ng awtoridad at biglaang pangamba. Code Blue! Obstetrics! Now! At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Liwayway ay ang tuloy-tuloy at mechanical na tunog ng isang makina. Beep! 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 Kasunod nito ay ang amoy. Malinis, matapang, amoy ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kaniyang mga mata. Puti. Puti ang lahat. Mula sa kisame hanggang sa kumot na bumabalot sa kanya. May nakakabit na IV drip sa kaniyang kamay. Nang biglang magbalik ang lahat. Ang mga litrato, ang mga sigaw ni Mahalina, ang sampal, ang pagkakatulak, ang malamig, at walang emosyong tingin ni Silas. At ang sakit, ang matinding kirot sa kaniyang tiyan. Ang anak ko. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kaniyang lalamunan. Agad na napahawak ang kaniyang kamay sa kaniyang sinapupunan. Ngunit may mali. Tahimik. Masyadong tahimik. Hindi niya maramdaman ang dating malilikot na sipa. Wala ang mumunting galaw na nagpapaalala sa kaniyang may buhay sa loob niya. Isang alon ng purong takot ang humampas sa kaniyang dibdib. Mas matindi pa sa sakit na dulot ng pisikal na pananakit. Ito ay isang takot na tila dumudurog sa kaniyang kaluluwa. Nasaan ang anak ko? Sigaw niya, pilit na bumabangon. Ang baby ko! Isang nurse ang mabilis na lumapit sa kaniya. Ma'am, kalma lang po kayo. Huwag po kayong biglang bumangon. Hindi! Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Anong ginawa ninyo sa kanya? Humahagulgol niyang sabi. Ang isip ay lumilikha ng mga pinakamasasamang
posibleng sitwasyon. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang boses na mahinahon ngunit may awtoridad ang pumuno sa silid. Liwayway. Napapalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa tabi ng kaniyang kama si Dr. Diwa Robles, ang direktor ng ospital. Hinubad nito ang kaniyang salamin at pinunasan. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang pinaghalong lungkot, awa at pamilyaridad. Ang baby mo ay ligtas, sabi nito sa malumanay na paraan. Nasa sinapupunan mo pa rin siya. We managed to stop the premature labor, ngunit kailangan mo at ng bata ng masusing pagbabantay. You are both in a very delicate condition. Ang mga salitang iyon ay tila isang angkla na pumigil sa kaniyang pagkalunod sa dagat ng desperasyon. Huminga siya ng malalim. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon ay may kasama ng bahagyang ginhawa. Buhay ang anak niya. Ligtas siya. Nang medyo kumalma na siya, umupo si Dr. Robles sa isang silya sa tabi niya. Tinitigan siya nito ng matagal, tila may malalim na iniisip. Bakit? Bakit niyo ako tinutulungan? Nagtatakang tanong ni Liwayway. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor. Dahil may pangako ako sa nanay mo, sagot nito. Ang kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Kapatid? Ako si Diwa. Pagpapakilala nito. Ang bunso mong tito, ang kapatid ng mama mo. Halos hindi makapaniwala si Liwayway sa narinig. Ang kanyang ina ay maagang namayapa at wala siyang gaanong naaalala tungkol sa pamilya nito. Alam niyang mayroon itong kapatid na nag-aral sa ibang bansa, ngunit hindi na nila ito nakita o nakausap pa. Bago siya pumanaw, pagpapatuloy ni Dr. Diwa, ang boses ay bahagyang nanginginig sa alaala. Ipinangako ko sa kanya na babantayan kita mula sa malayo. Nahahayaan kitang mabuhay ng normal at bumuo ng sarili mong pamilya. Ngunit ipinangako ko rin na sa oras na mangailangan ka ng tulong, sa oras na may manakit sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na ipakita ang sarili ko. Patawarin mo ako, Liwayway. Matagal na dapat kitang nilapitan. Ang kwento nito ay nagbukas ng isang pinto sa kaniyang nakaraan, at ang pag-aalaga nito ay tila isang yakap mula sa kaniyang yumaong ina. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kakampi. Habang sila'y nag-uusap, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwa nito si Silas. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkabalisa, ngunit hindi iyon ang tipo ng pag-aalala para sa kanya. Iyon ay pagkabalisa ng isang taong nasira ang plano. Liway darling, I need to talk to you. Malambing na sabi nito. Akmang lalapit. Ngunit bago pa man ito makahakbang, mabilis na tumayo si Dr. Diwa at hinarangan ng daan. Mas matangkad ito kay Silas, at sa sandaling iyon, ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang gibain. Hindi ka pwedeng pumasok dito, mariing sabi ni Dr. Diwa. Ang bawat salita ay may bigat. Excuse me, asawa niya ako. Giit ni Silas. Ang pagkainis ay nagsisimula nang marinig sa kaniyang boses. Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Dr. Diwa. This is a hospital, Mr. Montenegro, not a stage for your hypocrisy. Pagkatapos ay lumingon ito sa security guard na nakaposte sa labas. Guard, make sure no unauthorized persons can enter this room, especially this man. Walang nagawa si Silas kundi mapaatras. Ang muka ay namumula sa galit at kahihiyan. Bago ito tuluyang umalis, nagtama ang kanilang mga mata ni Liwayway. Ngunit wala na ang dating pagmamahal doon. Ang nakita lang niya ay isang malamig na babala. Nang maisara na ang pinto, muling bumalik si Dr. Diwa sa tabi niya. May kinuha ito sa bulsa ng kaniyang coat, isang burner phone.
Nakuha ko ang isang kopya ng CCTV footage mula sa hallway. Sabi nito, iniabot ang telepono sa kanya. Hindi malinaw ang lahat, pero sapat na para makita ang pagpasok ni Miss Vargas at ang pananahimik ng asawa mo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Liwayway. Tandaan mo yan. Nanginginig niyang kinuha ang telepono. Ito ang ebidensya. Ito ang simula. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang ipahinga ang kaniyang katawan at isipan, biglang nag-vibrate ang teleponong hawak niya. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sa isang hindi maipaliwanag na kutob, sinagot niya ito. Katahimikan. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang bumasag nito. Boses ni Silas. Liwayway. Hindi siya sumagot. Hindi ito ang boses na nag-aalala o humihingi ng tawad. Ito ay malamig, kontrolado, at may halong pagbabanta. I know you're listening. Pinag-isipan ko na. Itigil mo na kung ano man ang binabalak mo. Sabi nito. Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. It will be bad for the Montenegro name. Isipin mo ang pamilya. At ibinabana nito ang tawag. Nakatitig lang si Liwayway sa telepono. Ang mga salita ni Silas ay umuukil-kil sa kanyang tainga. Hindi man lang nito tinanong kung kumusta na siya, kung kumusta na ang magiging anak nila. Ang tanging mahalaga dito ay ang pangalan ng kanilang pamilya, ang reputasyon. Sa sandaling iyon, ang natitirang piraso ng pagmamahal niya para kay Silas ay tuluyan ng naging abo. At mula sa abong iyon, isang bagong damdamin ang isinilang. Hindi pa ito tapang, ngunit ito ay determinasyon, isang desisyon na hindi na siya muling magiging biktima. Nakatitig lamang si Liwayway sa telepono. Matagal nang tapos ang tawag, ngunit ang mga salita ni Silas ay tila laso na gumagapang sa kanyang sistema. Isipin mo ang pamilya. Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Ang pamilya. Aling pamilya ang tinutukoy niya? Ang pamilyang binuo nila sa kasinungalingan? Ang pamilyang handa siyang isakripisyo para sa isang pangalan? Ang panginginig ng kaniyang mga kamay ay unti-unting huminto. Isang huling luha ang pumatak mula sa kaniyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pamamaalam. Pamamaalam sa babaeng dating nagmahal ng bulag. Pamamaalam sa buhay na akala niya ay perpekto. Dahan-dahan, ang sakit sa kanyang puso ay nag-iba ng anyo. Nag-aapoy, nagiging galit. At mula sa galit na yon, isang bagay na mas matibay ang nabuo. Determinasyon. Pagbukas ng pinto, pumasok si Dr. Diwa na may dalang isang basong tubig. Nakita nito ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang pamangkin. Ang dating basag na tingin ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Liwayway? Malumanay niyang tanong. Kailangan ko pong magsampa ng kaso. Diretsong sabi ni Liwayway. Ang boses ay hindi na nanginginig. Laban sa kanilang dalawa, laban kay Mahalina at laban kay Silas. Umupo si Dr. Diwa sa tabi niya. Hindi ito nagulat. Tila inaasahan na niya ito. Sigurado ka na ba dyan? Alam mong hindi sila basta-bastang kalaban. Ang mga Montenegro, gagawin nila ang lahat para protektahan ang kanilang pangalan. Hinaplos ni Liwayway ang kaniyang tiyan. Muli niyang naramdaman ang isang marahang sipa mula sa loob. Tila sumasang-ayon sa kanyang desisyon. Isang maliit na paalala. Kung para kanino, ang laban na ito. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang tito. Ang sarili niyang mga mata ay nagsisimula na namang mamansa, ngunit sa ibang dahilan. Tito, sabi niya, ang boses ay basag, ngunit puno ng paninindigan. Hindi na para sa akin ito, para sa anak ko. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Tumango si Dr. Diwa, isang bagong tuklas na paghanga ang makikita sa kanyang muka. Kung ganoon, hahanap tayo ng pinakamahusay na abogado at lalaban tayo. Kinabukasan, pansamantala siyang pinalabas ng ospital kasama si Dr. Diwa
Dumiretso sila sa presinto ng pulisya. Ang bawat hakbang sa loob ng gusaling iyon ay tila napakabigat. Ang amoy ng papel at alikabok, ang mga tunog ng mga taong nag-uusap at makinilyang tumitipa, lahat ay nagpapatindi sa kaba sa kaniyang dibdib. Inabot sa kanya ng isang pulis ang kaniyang salaysay na nauna nang naihanda ng kanilang abogado. Binasa niya ang bawat salita. Muling binabalikan ang bawat detalye ng araw na yon. Ang mga masasakit na salita, ang sampal, ang tulak, ang takot. Nanginginig ang kaniyang kamay nang abutin niya ang ballpen. Sa ilalim ng papel, sa espasyo para sa pirma, sandali siyang natigilan. Ito na iyon. Ang pagpirma dito ay opisyal na pagsisimula ng isang giyera. Walang atrasan. Sumulyap siya kay Dr. Diwa na nakatayo sa likod niya. Ang kamay ay marahang nakapatong sa kaniyang balikat. Isang tahimik na suporta. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kaniyang mga mata at nilagdaan ng papel. Liwayway Alcantara, hindi Montenegro. Iyon ang isinulat niya. Pagbalik nila sa ospital, habang naghahanda siya para sa isa na namang gabi ng obserbasyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang babaeng nasa mga 40, matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang formal at mamahaling business suit. Ang bawat kilos nito ay kalkulado. Ang mga mata ay matalas at walang kabuhay-buhay. Mrs. Liwayway Montenegro? Tanong nito. Kahit alam na niyang siya ang hinahanap. I am Attorney Carmela Acosta. I represent the Montenegro family. Hindi umimik si Liwayway. Tanging si Dr. Diwa ang nagsalita. Ano ang kailangan ninyo sa pamangkin ko? Hindi pinansin ng abogada si Dr. Diwa. Ang tingin nito ay nakapako kay Liwayway. Naglakad ito papalapit at naglapag ng isang eleganteng portfolio sa mesang nasa tabi ng kama. Binuksan niya ito at inilabas ang isang dokumento at isang tseke. My clients, the Montenegro family, wish to settle this matter amicably, sabi ni Attorney Acosta sa malamig at profesional na tono. Naiintindihan nila ang pinagdadaanan mong emotional distress bilang kabayaran at para na rin sa kinabukasan ng magiging anak mo, handa silang mag-alok sa iyo ng 50 million pesos. 50 million pesos, isang halagang kayang bumago ng buhay ng sinuman. Ang bayad para sa kaniyang pananahimik, ang bayad para sa kaniyang dignidad. Ang kailangan mo lang gawin, pagpapatuloy ng abogada, ay pirmahan ang non-disclosure agreement na ito at iatras ang lahat ng kasong isinampa mo. It's a very generous offer, Mrs. Montenegro. Para na rin ito sa kapayapaan ng isip mo. Hindi maganda sa isang nagbubuntis ang stress na dulot ng isang public scandal. Kinuha ni Liwayway ang tseke. Tinitigan niya ang mga numero. 50,000. Isang halaga na tila nagsasabing, ito ang presyo mo. Ito ang presyo ng sakit na idinulot namin sa'yo at sa anak mo. Tumingin siya mula sa tseke patungo sa walang emosyong mukha ni Attorney Acosta. Nakita niya rito ang refleksyon ng buong pamilya Montenegro. Arogante, makapangyarihan, at naniniwalang lahat ng bagay ay may presyo. At sa sandaling iyon, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Isang nanangiting hindi umabot sa kaniyang mga mata. Isang nanangiting puno ng pang-uuyam. Thank you for the offer, attorney. Mahinang sabi niya. At sa harap ng nagtatakang abogada at ni Dr. Diwa, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa gitna. Pagkatapos, ay pinunit niya itong muli at muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito sa kaniyang mga kamay. Pakisabi sa mga kliyente mo, sabi ni Liwayway, ang bawat salita ay matigas at malinaw. Hindi mabibili ng pera nila ang katarungan para sa anak ko. Iniabot niya ang mga piraso ng papel sa natigilang abogada. Maari ka nang umalis. Walang salitang lumabas sa bibig ni Attorney Acosta.
Kinuha lamang nito ang kaniyang portfolio, tumalikod at umalis nang walang paalam. Ang katahimikan na iniwan nito ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang araw. Makalipas ang 1 oras, habang kausap nila ang kanilang sariling abogado, isang lalaking nakauniporme ang dumating at nag-abot ng isang brown envelope kay Liwayway. Isang subpuena. Nang buksan ito ng kanilang abogado, si Attorney Romero, kumunot ang noo nito. Tumingin ito kay Liwayway na may pag-aalala. "Ano po yan, Attorney?" tanong ni Dr. Diwa. Huminga ng malalim si Attorney Romero. "Nagsampa sila ng ganting kaso," sabi nito. "A countersuit." "Para saan?" tanong ni Liwayway. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "They are suing you," sagot ng abogado. Ang boses ay mabigat. "For libel and defamation." Sinasabi nilang sinisiraan mo raw ang pangalan ng pamilya Montenegro para makakuha ng pera at gagamitin nila ang isinampa mong kaso bilang ebidensya laban sa'yo. Ang demanda para sa paninirang puri ay simula pa lamang pala. Hindi pa lubusang nauunawaan ni Liwayway ang buong bigat ng kanyang desisyon hanggang sa kinabukasan nang ang giyera ay lumabas mula sa mga korte at walang awang sumalakay sa kanyang personal na buhay. Nasa loob siya ng isang pribadong silid sa ospital na ipinaayos ni Dr. Diwa para sa kanyang seguridad nang iabot nito ang isang tablet. "May kailangan kang makita, Liway, para maging handa ka." Naka-play sa screen ang isang segment mula sa pinakasikat na primetime news program sa bansa. Ang respetadong mamamahayag na si Victoria Solis ay seryosong nakaupo sa tapat ng isang lalaking mukhang wasak at nalulumbay. Ang lalaking iyon ay si Silas, Mr. Montenegro. Simula ni Victoria sa malumanay, ngunit mapanuring boses. "The past few days have been tumultuous for your family. Ano po ang tunay na nangyari?" Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Silas. Tila pasan niya ang buong daigdig. "Victoria, mahirap itong pag-usapan," sabi niya. Ang boses ay puno ng pighati. "Ang asawa ko, si Liwayway. She's everything to me." Ngunit nitong mga nakaraang buwan, habang lumalaki ang aming munting anghel sa sinapupunan niya, napansin kong nag-iiba siya. Napahawak ng mahigpit si Liwayway sa kumot. "Paano pong nag-iiba?" tanong ng reporter. "She's been under a lot of stress," paliwanag ni Silas. Tinitingnan ng kamera na tila direktang nakikiusap sa milyon-milyong manonood. "Naging sobrang selosa, palaging nag-iisip ng mga bagay na hindi naman totoo. I tried to understand. Sabi nila, hormones lang daw. But it got worse. Ang insidente sa ospital, hindi iyon ang plano. It was a misunderstanding that got out of hand. Ang tanging hiling ko ngayon ay ang kanyang paggaling. Ang mental health ng asawa ko ang pinakamahalaga sa akin ngayon." Halos mabitawan ni Liwayway ang tablet. Hindi makapaniwala. Gaslighting. Ginagawa siyang sinungaling at baliw sa harap ng buong bansa. Ang Silas na nakikita niya sa screen, ang nag-aalalang asawa, ang biktima, ay isang napakagaling na aktor. Isang halimaw na nagkukubli sa isang maamong mukha. Ang panayam na yon ang nagbukas sa mga pintuan ng impyerno. Hindi na niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang isang social media app. Ang pangalan niya ay nagte-trending. Ang pangalan ni Silas, ang pangalan ni Mahalina. At ang mga komento ay tila mga sundang na isa-isang tumutusok sa kanyang puso. Kawawa naman si Sir Silas. Kitang-kita mong mahal na mahal niya ang asawa niya. Typical gold digger na asawa. Nung hindi nakuha ang gusto, nag-imbento ng kwento. Hatch Team Silas, a real gentleman. Nakakahiya si Liwayway. Buntis pa man din. Ganyan umasta. Prone to hysterics. Mental health issue yan. Mayaman na nga. Gusto pa ng pera.
Tisk. Ang dating mga kaibigan niya sa social media, mga taong nakangiti sa kanya sa mga party at pagtitipon, ay kabilang sa mga nag-like at nag-share ng panayam ni Silas. Ang mundo niya, na dati puno ng mga pagbati at papuri, ay biglang napuno ng pangungutya at pagdududa. Pinatay niya ang tablet, sumandal sa unan, at huminga ng malalim. Pilit pinipigilan ang paghikbi. Ayaw niyang ma-stress ang bata. Ngunit ang kahihiyan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang diwa. Kinailangan niyang bumalik sa klinika ng kaniyang OB-GYN para sa isang follow-up check-up. Pinilit ni Dr. Diwa na samahan siya. At doon, sa labas ng gusali, naghihintay ang isang kawan ng mga reporter. Mrs. Montenegro, totoo po bang may problema kayo sa pag-iisip? Liwayway, ano ang masasabi mo sa paratang na nanakit ka para lang makakuha ng pera? Bakit mo sinisiraan ang sarili mong asawa? Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay parang mga bala. Napayuko na lamang si Liwayway. Ginagawang pananggalang ang kanyang mga braso. Ngunit mabilis na kumilos si Dr. Diwa. Inakbayan siya nito, hinawi ang daan, at hinarap ang mga reporter na may matigas na boses. Excuse us! This is a pregnant woman in a delicate condition. Have some decency. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Ang autoridad sa boses ng kanyang tito ang nagbigay sa kanila ng sapat na espasyo para makapasok sa loob. Ngunit kahit nasa loob na sila, ramdam pa rin ni Liwayway ang pagyanig ng kanyang katawan. Ang kahihiyan, ang pagkabigo. Para siyang isang kriminal na hinuhusgahan ng lahat. Sa gitna ng kadilimang yon, isang sinag ng liwanag ang dumating. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, may kumatok. Isang pamilyar na muka ang sumilip. Si Ana ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ang nag-iisa niyang kaibigan na hindi nag-unfriend o nag-block sa kanya. May dala itong isang bayong ng mga prutas at isang maliit na lalagyan ng kanyang paboritong sinigang. Liway, mahinang sabi ni Ana. Hindi nakapagsalita si Liwayway. Tumulo na lamang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umupo si Ana sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Shhh! Okay lang yan. Ilabas mo lang. Naniniwala ka ba sa kanila? Humihikbing tanong ni Liwayway. Sa tingin mo ba, baliw ako? Humiwalay si Ana sa pagkakayakap at hinawakan ng kanyang magkabilang pisngi. Pinilit siyang tumingin dito. Liwayway Alcantara, kilala kita mula noong mga payatotot pa tayong estudyante na nangangarap lang sa ilalim ng puno ng mangga. Kilala ko ang puso mo. Hindi ako naniniwala sa kanila. Kahit isang salita. Nandito ako para sa'yo. Naiintindihan mo? Ang simpleng pagtitiwalang yon, ang walang pasubaling suporta, ang siyang nagbigay ng lakas kay Liwayway. Isang paalala na sa gitna ng unos, mayroon pa ring mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nang gabing iyon, nang medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam, tumawag ang kanilang abogado na si Attorney Romero. Ang tono nito sa kabilang linya ay seryoso at mabigat. Liwayway, may masamang balita ako. Napahawak siya sa kaniyang dibdib. Ano po yun, attorney? Huminga ng malalim si Attorney Romero. Nagbigay na ng opisyal na salaysay si Mahalina Vargas. At nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nagsalita ang abogado. Ang mga sumunod nitong sinabi ang siyang tuluyang nagpaguho sa anumang pag-asang natitira sa kaniyang puso. She's claiming you attacked her first, Liwayway. Sinasabi niyang nagwala ka raw sa selos at sinugod mo siya. Ang ginawa lang daw niya ay ang protektahan ang kaniyang sarili. Ang kasinungalingan ni Mahalina ay parang isang pader na biglang itinayo sa daan ni Liwayway. Isang pader na gawa sa mga pekeng salaysay at binaluktot na katotohanan. Ngayon,
Hindi na lang ito ang salita niya laban sa salita nila. Ngayon, mayroon na silang opisyal na testimonya na nagpipinta sa kanya bilang isang agresibong babaeng nawawala sa sarili. Ang laban ay naging mas mahirap, mas imposible. They are playing dirty, very dirty. Sabi ni Attorney Romero sa kanilang pulong kinabukasan. Nasa loob sila ng isang conference room sa law office nito, isang lugar na tila malamig at walang personal na emosyon. Kailangan nating makahanap ng butas, kahit ano, isang bagay na magpapakita ng kanilang tunay na motibo, isang bagay na magdidiskredito sa kanilang mga testimonya. Dahil dito, muling hinalughog ng abogado ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa pagsasama nina Liwayway at Silas. Mula sa mga business records ng mga Montenegro hanggang sa pinakasimpleng mga papeles. At doon, sa isang dokumentong dapat sana'y simbolo ng pag-iibigan, natagpuan niya ang lason. Liwayway, sabi ni Attorney Romero, ang boses ay maingat at tila nag-aalangan. Inilapag nito sa harap niya ang isang makapal na dokumento na may markang pre-nuptial agreement. Nang una kong basahin to, akala ko'y standard lang, pero dahil sa mga bagong pangyayari, binasa ko itong muli. Bawat salita. Itinuro nito ang isang partikular na seksyon, Clause 11B. Puno ito ng mga legal na terminolohiyang mahirap unawain. Ngunit ipinaliwanag ito ni Attorney Romero sa pinakasimpleng paraan na kaya niya. This clause, it's highly unusual, sabi ng abogado. It stipulates that in the event of separation, a significant portion of your family's company shares in Alcantara Holdings, which were transferred to Montenegro Corp, as part of a dowry investment, will be permanently forfeited. Sinasabi rin dito na ang pagsasama ninyo ay isang key condition sa matagumpay na integration ng dalawang kumpanya. Hindi agad na unawaan ni Liwayway. Anong ibig sabihin niyan? Huminga ng malalim si Attorney Romero bago binitawan ang mga salitang babasag sa puso ng kanyang kliyente. Liwayway, ang kasal ninyo. Hindi lang ito pagsasama ng dalawang puso. Base sa nakasulat dito, ito ay isang transaksyon sa negosyo. Isang merger agreement na binihisan bilang isang kasal. Ang mga salita ay tila isang malakas na sampal. Mas malakas pa sa sampal ni Mahalina. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi totoo yan. Nanginginig niyang sabi. Nagmamahalan kami. Habang sinasabi niya iyon, ang isip niya ay biglang bumalik sa nakaraan. Mga alaala na dati nagbibigay sa kanya ng init at kilig, ngayon ay tila mga multong nanunuya. Ang proposal. Nakaluhod si Silas sa isang yate habang papalubog ang araw. Liwayway, sabi nito, ang mga mata ay kumikinang. Sa'yo ko lang naramdaman na buo ako. Ang pagsasama ng ating mga pamilya ay bonus na lang dahil ang mga puso natin ang tunay na nagsasanib. Ang mga puso natin ang tunay na nagsasanib o ang mga kumpanya natin. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, hinahaplos nito ang kanyang tiyan. This baby, bulong nito, will solidify our legacy. Akala niya ang legacy ng kanilang pagmamahalan, ang legacy pala ng Montenegro Corporation, ang araw ng kanilang kasal, ang nangiti ni Silas, ang mga pangako. Lahat ba yon? Lahat ba yon ay kasama sa kontrata? Isang pag-arte? Ang pamilya ninyo, ang mga Alcantara, ay may problema sa pinansyal 2 taon na ang nakakaraan, hindi ba? Mahinang tanong ng abogado. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Tumango siya. This marriage saved your family's company, Liwayway, but in return, it seems you became part of the payment. Ang katotohanan ay isang laso na kumalat sa bawat ugat niya. Dinurog ang bawat piraso ng kanyang puso na inakala niyang buo pa. Ang pag-ibig na kanyang iningatan,
ipinaglaban at binuo ay isang kasinungalingan pala mula sa simula. Isa siyang produkto, isang kasangkapan, isang transaksyon. Nang makauwi siya sa safe house na inihanda ni Dr. Diwa, isang maliit na rest house sa labas ng syudad, wala siyang ibang ginawa kundi umiyak. Umiyak siya para sa nasayang na pagmamahal. Umiyak siya para sa kaniyang katangahan. At higit sa lahat, umiyak siya para sa batang nasa sinapupunan niya, isang batang isinilang mula sa isang pekeng pagsasama. Nang wala ng luhang lumalabas, kinuha niya ang kanyang telepono. May isang tao siyang kailangang makausap, ang kanyang ama. Nang sagutin nito ang tawag, narinig niya ang pag-aalala sa boses nito. "Anak, kumusta ka?" "Itay." Nagsimula si Liwayway. Ang boses ay paos dahil sa kaiiyak. Huminto siya sandali. Nag-ipon ng lakas. "Yung kasal namin ni Silas. May kinalaman po ba to sa kumpanya?" Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya. Isang katahimikang mas maingay pa sa anumang pagsigaw. Sa katahimikang iyon, narinig niya ang kumpirmasyon. "Anak." Nagsimulang magsalita ang kanyang ama. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Pipatawarin mo ako. Akala ko, ito ang pinakamabuti para sa'yo. Para sa kinabukasan mo, para sa pamilya natin. Patawarin mo ako, anak." Hindi na niya pinatapos ang kanyang ama. Pinatay niya ang tawag. Ang huling piraso ng kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Wala nang natira. Gabi na. Nakaupo siya sa dilim, nakatanaw sa bintana, walang iniisip. Manhid, basag. Isang tunog ng sasakyan sa labas ang gumising sa kanyang diwa. Sinundan ito ng mahihinang katok sa pinto. Inakala niyang si Dr. Diwa yon. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tila tumigil sa pagtibok ang kaniyang puso. Nakatayo sa harap niya si Silas. Ang buhok ay magulo. Ang damit ay lukot. Ang mukha ay puno ng desperasyon. "Liway, please," sabi nito. Mabilis na pumasok at isinara ang pinto. "Kailangan nating mag-usap." "Wala na tayong dapat pag-usapan." Malamig niyang sagot, umatras palayo. "Please, pakinggan mo ako." Pagmamakaawa nito, lumalapit sa kanya. "Iatras mo na ang kaso. Gawin mo na to. Parang awa mo na." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Nawan ni Liwayway. "Para ano? Para malinis ang pangalan mo? Para hindi masira ang Montenegro legacy?" Umiling si Silas. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati. Takot. Hindi para sa akin." Lumapit pa ito. Ang boses ay naging isang desperadong bulong. "Gawin mo to para sa'yo, para sa pamilya mo. Anong ibig mong sabihin?" Tumingin si Silas sa kaniyang mga mata at sa isang iglap, nakita niya ang anino ng tunay na halimaw sa likod nito. "Hindi mo kilala ang tatay ko, Liwayway." Nanginginig nitong sabi. Kapag naramdaman niyang masisira ang lahat ng pinaghirapan niya, wala siyang hindi kayang gawin. Kung hindi mo to ititigil, hindi ka niya titigilan. Hindi niya titigilan ang pamilya mo. "Please, Liwayway, I'm begging you. My father will not leave you and your family alone." Ang babala ni Silas ay hindi isang simpleng pananakot ng isang duwag na asawa. Iyon ay isang anunsyo. Isang paunang salita sa susunod na kabanata ng kaniyang bangungot. Ngayon, naunawaan na ni Liwayway. Si Silas ay isang papet lamang. Ang tunay na puppeteer, ang taong nagagalaw sa lahat ng tali sa likod ng entablado, ay ang kaniyang ama, si Gideon Montenegro. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ni Dr. Diwa mula kay Attorney Acosta. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos na binalot sa manipis na tela ng formalidad.
Nais siya ngang makita ni Ginoong Gideon Montenegro at dapat kasama niya si Liwayway. "Huwag kang pumunta, Liway," mariing sabi ni Dr. Diwa. "Ito ay isang patibong. Haharapin ko siya ng mag-isa." Ngunit umiling si Liwayway, isang bagong determinasyon ang kumikislap sa kanyang mga mata. "Hindi, Tito. Kailangan ko siyang harapin. Ako ang inaapi niya. Ako ang lalaban. Pero samahan niyo po ako." Ang lugar ng pagkikita ay isang testamento sa kapangyarihan ng mga Montenegro. Isang pribadong silid sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Ang mga pader ay yari sa dark mahogany, ang mga ilaw ay malalamlam, at ang katahimikan ay halos nakakabingi. Pakiramdam ni Liwayway ay pumasok siya sa lungga ng isang leon. Nakaupo na roon si Gideon Montenegro, nakatalikod sa kanila, nakatanaw sa city skyline mula sa glass wall. Dahan-dahan itong lumingon, wala itong ngiti. Ang mga mata nito, nakapareho ng kay Silas, ay tila yelo, malamig, matalim, at kayang magpamanhid ng sino mang tititigan. "Maupo kayo," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang yumupi ng bakal. Naupo si Liwayway sa tapat nito, katabi si Dr. Diwa na hindi inaalis ang tingin sa matandang lalaki. Inayos ni Liwayway ang kaniyang simpleng maternity dress. Hindi siya nag-abalang mag-ayos o magsuot ng alahas. Gusto niyang ipakita na hindi siya natitinag sa yaman at kapangyarihan nito. "Let's get straight to the point." Simula ni Gideon, inilapag ang kanyang mga kamay sa mesa. "Itong gulong pinasok mo, Hija, ay nakakasama sa negosyo. At ang anumang nakakasama sa negosyo ay kailangang alisin. Ang tinatawag ninyong gulo ay ang pananakit sa akin at sa magiging anak ko," matapang na sagot ni Liwayway. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Gideon. Isang ngangising hindi umabot sa kanyang mga mata. Detalye, mga emosyon, ang mga yan ay para sa mga mahihina. Sa mundo ko, ang mahalaga lang ay resulta. Itinuon nito ang malamig na tingin kay Liwayway. "Narinig ko ang alok ng aking abogada. 50 million. Tinanggihan mo. Isang malaking pagkakamali." "Hindi po mabibili ang dignidad ko," giit ni Liwayway. "Dignidad?" Halos matawa si Gideon. "Hija, wala kang sariling dignidad sa usapang ito." Sumandal ito sa kaniyang upuan. Ang mga mata ay tila ng aalipusta. "Isa ka lang asset sa isang transaksyon, Hija. Isang magandang mukha na nagsilbing pambuo sa isang kasunduang pangnegosyo. Huwag mong lokohin ang sarili mo tungkol sa halaga mo." Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura. Ngunit hindi nagpatinag si Liwayway. Nanatili siyang nakatingin dito ng diretso. Ang pananahimik niya ang tila mas nagpainis sa matanda. "Mukhang hindi mo naiintindihan." Pagpapatuloy ni Gideon, inilapit nito ang isang mamahaling leather folder na kanina pa'y nasa tabi niya. Binuksan niya ito at inilabas. Hindi pera, mga dokumento. Inilapag niya ito sa harap ni Dr. Diwa. "Perhaps this will make things clearer." Kinuha ni Dr. Diwa ang mga papel. Kumunot ang noo niya habang binabasa ang mga ito. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa kulay ng mukha ng kaniyang tito. Mula sa pagiging kalmado, naging maputla ito. "Ano yan, Tito?" tanong ni Liwayway. "Mga pekeng testimonya mula sa mga pasyente," sagot ni Dr. Diwa. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. "Mga paratang ng medical malpractice, mga financial record na pinike para palabasing tumatanggap ako ng kickback mula sa mga pharmaceutical companies." Tumingin si Gideon kay Liwayway. Ang mga mata ay nanunuya. "Ang ospital na pinamumunuan ng tito mo, malaki ang utang na loob sa Montenegro Foundation. Isang tawag ko lang, Liwayway. Isang tawag lang sa board of directors. At lahat ng pinaghirapan ng tito mo sa buong buhay niya, maglalaho na parang bula. Masisira ang pangalan niya.
Matatanggalan siya ng lisensya. At ikaw ang magiging dahilan. Ito na, ang tunay na banta. Hindi na siya ang target, kundi ang nag-iisang taong tumutulong at nagpoprotekta sa kanya. Ramdam ni Liwayway ang panginginig ng kaniyang buong katawan. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may ibang umusbong. Isang galit na nag-aapoy. Galit para sa kawalang hiyaan ng lalaking nasa harap niya. Tumayo siya. Napatingin sa kanya ang dalawang lalaki. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Humugot ng lakas mula sa buhay na nasa loob nito. Tiningnan niya si Gideon Montenegro ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan ito ng isang malinaw at hindi matitinag na katapangan. Maaring nabibili ninyo ang lahat, Ginoong Montenegro. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit matigas na tila bakal. Ang mga abogado, ang media, ang mga kasinungalingan. Pero may isang bagay kayong hindi kayang bilhin. Humakbang siya papalapit sa mesa. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Hindi ninyo mabibili ang katotohanan. Pagkasabi niyon, tumalikod siya. Tara na, Tito. Nag-aalangang tumayo si Dr. Diwa. Iniwan ang mga pekeng dokumento sa mesa at sumunod sa kanyang pamangkin. Habang naglalakad sila palabas ng silid, narinig nila ang mahinang pagtawa ni Gideon sa kanilang likuran. Isang tawang nangangako ng kapahamakan. Nang makasakay sila sa kotse, katahimikan ang namayani. Basag. Mabigat. Si Liwayway ay nakatanaw sa labas. Pinoproseso ang lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Dr. Diwa. Nakita niya ang pangalan ng chairman of the board ng Sentro Medikal ng Pag-asa sa screen. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hello, Chairman. Sagot ni Dr. Diwa. Sinusubukang panatilihing normal ang kanyang boses. Nakinig ito ng ilang sandali. Hindi nagsasalita. Dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha nito. Ang kamay na may hawak ng telepono ay nagsimulang manginig. I understand. Sabi na lamang nito bago ibinaba ang tawag. Tumingin ito kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Liwayway mula dito. Pagkatalo. Tito, anong sabi? Huminga ng malalim si Dr. Diwa. Tila ang bawat salita ay napakabigat bigkasin. The board has received a formal complaint against me. Multiple accusations of malpractice and corruption. Napasinghap si Liwayway. Hindi. They are placing me on preventive suspension. Pagpapatuloy nito, ang boses ay halos pabulong. Effective immediately. An internal investigation will be conducted. Iyang pagkakasuspinde kay Dr. Diwa ay ang pinakamabigat na dagok na natanggap ni Liwayway. Mas masakit pa kaysa sa sarili niyang mga problema. Dahil sa kanya, nasira ang buhay at reputasyon ng nag-iisang taong dumamay sa kanya. Ang bigat ng guilt ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga. Kasalanan ko to, Tito, sabi niya isang gabi habang nakaupo sila sa sala ng safe house. Si Dr. Diwa ay tahimik na nagbabasa ng isang medical journal, ngunit alam niyang wala roon ang isip nito. Kung sumuko na lang sana ako, hindi sana to nangyari sa inyo. Ibinaba ni Dr. Diwa ang kaniyang binabasa at tiningnan siya ng may pag-unawa. Huwag mong isipin yan, Liwayway. Ang ginawa ni Gideon ay patunay lang na natatakot siya. Na may itinatago siya, na nasa tama tayo. Ang pagsuko ay ang pagbibigay sa kanya ng panalo. At hindi natin hahayaang mangyari iyon. Sa kabila ng matatag na salita ng kanyang tito, ramdam pa rin ni Liwayway ang unti-unting pagkaubos ng kanyang pag-asa. Ang mga Montenegro ay isang dambuhalang hindi nila kayang talunin. May pera sila, kapangyarihan, at koneksyon. Ano ang laban nila? Isang buntis na babae at isang suspendido na doktor?
Nasa gitna sila ng kawalan ng pag-asa ng isang umaga. Isang package ang dumating sa opisina ni Attorney Romero. Isa itong simpleng brown envelope na walang return address, walang anumang palatandaan kung kanino galing. Ang pangalan lang ng abogado ang nakasulat sa labas, gamit ang mga letrang ginupit mula sa magazine. Sa pag-aakalang isa na naman itong pananakot, binuksan ito ng abogado ng may pag-iingat. Ngunit ang laman nito ay hindi banta. Ang laman nito ay bala. Isang bala na babago sa takbo ng buong laban. Agad na tumawag si Attorney Romero. Liwayway, Dr. Robles, kailangan ninyong pumunta dito. Ngayon na. Nang dumating sila sa opisina, nakalatag sa mesa ang mga laman ng envelope. Isang luma at medyo kupas na birth certificate. Isang tumpok ng mga lumang news clippings tungkol sa pagkalugi ng isang kumpanya, ang Vargas Logistics. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, at isang litrato. Isang litrato ng isang masayang pamilya, isang ama, isang ina, at isang batang babae na may malaking ribon sa buhok. Hindi ko maintindihan, sabi ni Liwayway. Tingnan mo ang pangalan sa birth certificate, sabi ni Attorney Romero. Binasa ni Liwayway ang pangalan. Mahalina Isabela Vargas. Normal. Ngunit ang pangalan ng ama, ang nakakuha ng kaniyang atensyon, Isidro Vargas, ang parehong pangalan ng CEO ng Vargas Logistics sa mga news clipping, ang parehong lalaki sa litrato ng pamilya. Okay, so ito ang pamilya ni Mahalina. Anong kinalaman nito sa atin? Naguguluhang tanong ni Dr. Diwa. Basahin ninyo ang dahilan ng pagkalugi ng kumpanya, sabi ng abogado. Itinuturo ang isang artikulo. Binasa ni Liwayway ng malakas. Ang Vargas Logistics, isa sa mga nangungunang shipping company noong dekada 90, ay biglaang nag-file ng bankruptcy matapos ang isang hostile takeover na pinangunahan ng isang umuusbong na korporasyon, ang Montenegro Corp. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Liwayway. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang artikulo, pagpapatuloy niya, nanginginig ang boses, ay nagsasabi na si Isidro Vargas ay nagpakamatay 1 linggo matapos mawala ang kanyang kumpanya, matapos siyang lokohin at piliting ibenta ang kanyang shares sa napakababang halaga ni Gideon Montenegro. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Mahalina. Hindi siya isang simpleng kerida na naghahabol sa pera at pag-ibig ni Silas. Siya ay isang anak na naghahanap ng paghihiganti. All this time, bulong ni Dr. Diwa, it was never about Silas. It was about revenge. Pagtatapos ni Liwayway, gusto niyang sirain ang mga Montenegro at ginamit niya si Silas. Ginamit niya ako. Naunawaan na niya ngayon. Ang pag-atake sa kanya sa ospital, hindi iyon isang simpleng pagsabog ng selos. Iyon ay isang kalkuladong galaw. Isang paraan para lumikha ng isang malaking eskandalo na yayanig sa pundasyon ng Montenegro Corp. Ang eskandalo ay magdudulot ng pagbaba ng kanilang stock prices, magbibigay ng duda sa mga investor, at magbubukas ng pinto para sa mga kalabang gustong agawin ang kontrol sa kumpanya. Siya, si Liwayway at ang kaniyang anak ay collateral damage lamang sa isang mas malaking digmaan. Ginamit ni Dr. Diwa ang kaniyang mga natitirang koneksyon para kumpirmahin ang impormasyon. Totoo ang lahat. Si Mahalina ay ang naulilang anak ni Isidro Vargas na lumaki sa ibang bansa kasama ang isang malayong kamag-anak bago bumalik sa Pilipinas na may bagong pagkatao at iisang layunin. Ang revelasyong ito ay nag-iwan kay Liwayway ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na niya makita si Mahalina bilang isang simpleng kontrabida. Nakita niya ngayon ang isang babaeng puno ng sakit at galit. Isang babaeng winasak din ng mga Montenegro. Nang gabing iyon,
Habang pinoproseso pa rin niya ang lahat, isang text message ang natanggap niya sa burner phone na bigay ni Dr. Diwa. Mula sa isang hindi kilalang numero, 2 salita lamang ang nakasulat. Magkita tayo. Sinundan ito ng isang address ng isang tahimik na coffee shop at isang oras. Alam niyang si Mahalina ito. Ipinakita niya ito kay Dr. Diwa at Attorney Romero. Huwag liwayway. It's too dangerous. It's a trap, sabi ng kaniyang tito. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya. Kailangan niyang marinig ang panig nito. Kailangan niyang harapin ang babaeng kasama niyang biktima. Nang dumating ang isa pang text message, doon na siya tuluyang nakapagdesisyon. Pareho lang tayong biktima ng mga Montenegro. Sa kabila ng mariing pagtutol ni Dr. Diwa at Attorney Romero, nagpumilit si Liwayway. Nag-set up sila ng mga security measures. Si Dr. Diwa ay naghihintay sa loob ng kotse sa di kalayuang parking lot. Handang tumawag ng pulis anumang oras. Ngunit alam ni Liwayway sa kaibuturan ng kaniyang puso na ang pag-uusap na ito ay kailangan niyang gawin ng mag-isa. Ang napiling lugar ni Mahalina ay isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang gilid ng syudad. Ang amoy ng kapeng bagong giling at ang mahinang jazz music ay kabaligtaran ng bigat na nararamdaman sa dibdib ni Liwayway. Nandoon na si Mahalina, nakaupo sa isang sulok malayo sa bintana. Wala na ang mamahaling pulang bestida at ang makapal na makeup. Nakasuot lamang ito ng simpleng itim na blusa at pantalon. Ang buhok ay nakatali lang ng simple. Kung hindi niya ito kilala, aakalain niyang isa lamang itong ordinaryong babae na nagpapalipas ng oras. Ngunit ang mga mata nito ay pareho pa rin. Malalim, matalino, at puno ng lungkot na tinatagong mabuti sa ilalim ng tapang. Dahan-dahang lumapit si Liwayway at naupo sa tapat nito. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Pinag-aralan lang nila ang isa't isa, ang babaeng sinaktan at ang babaeng nanakit. Salamat sa pagdating. Unang nagsalita si Mahalina. Ang boses ay kalmado. Walang bahid ng dating arogansya. Bakit? Simpleng tanong ni Liwayway. Bakit ako? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mahalina. Dahil kailangan ko ng isang malaking bato para mabasag ang salamin ng mga Montenegro. Kailangan ko ng isang iskandalong hindi nila kayang pagtakpan. At ikaw, ang asawa, ang nagdadala ng kanilang tagapagmana. Ikaw ang perpektong bato. At ang anak ko? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Paano kung may nangyaring masama sa kaniya? Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang kislap ng tunay na pagsisisi sa mga mata ni Mahalina. Umiwas ito ng tingin. Hindi ko yon intensyon. Ang itulak ka. Nagdilim ang paningin ko nang makita ko ang mukha ni Silas, ang parehong duwag na ekspresyon na nakita ko siguro sa mukha ng ama niya noong sinisira niya ang pamilya ko. I'm sorry. Para sa bata, wala siyang kasalanan dito. Pagkatapos ay ikinuwento ni Mahalina ang lahat. Ang masaya niyang kabataan na biglang ninakaw. Ang pagkakita niya sa kanyang ama na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ang gabi nang matagpuan niya itong wala ng buhay sa sarili itong opisina. Ang paglaki niya sa ibang bansa na may iisang apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Ang apoy ng paghihiganti. Ginugol ko ang kalahati ng buhay ko sa pagpaplano nito. Sabi niya, ang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Inakit ko si Silas, hindi dahil gusto ko siya, kundi dahil siya ang pinakamahinang kawing sa kanilang kadena. Isang duwag na sunod-sunuran sa kaniyang ama. At tama ako. Isang salita lang mula kay Gideon, handa niyang isakripisyo ang kahit sino, maging ang sarili niyang asawa't anak. Habang nakikinig, ang galit na nararamdaman ni Liwayway para kay Mahalina ay dahan-dahang napapalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa, pagkaunawa,
Nakikita niya sa harap niya ang isang salamin ng sarili niya. Isang babaeng sinaktan at pinagtaksilan ng parehong pamilya. Ngayon na alam mo na ang lahat, sabi ni Mahalina, muling tumingin ng diretso sa kanya. Magtulungan tayo. Pareho nating gustong makita silang bumagsak. Gamitin mo ang mga impormasyong nakuha mo. Sabay nating sirain ang mga Montenegro. Ang alok ay nakatutukso. Ang paghihiganti ay tila isang matamis na prutas na abot kamay na lang. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, naramdaman niya ang isang marahang sipa mula sa kaniyang sinapupunan. Isang paalala, isang gabay, umiling si Liwayway. Ang desisyon ay buo sa kaniyang puso. Naiintindihan ko ang sakit mo, Mahalina. Mahinahon niyang sabi. Naiintindihan ko kung bakit mo ginagawa to. Pero hindi ako katulad mo. Tumingin siya sa labas ng bintana at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Mahalina. Ang hinahanap ko ay katarungan, hindi paghihiganti. Gusto kong managot sila sa batas para sa ginawa nila sa akin at sa anak ko. Gusto kong lumikha ng isang mundong mas ligtas para sa anak ko. Ang paghihiganti, lalamunin ka lang nito ng buo. At ayokong lumaki ang anak ko na may isang inang puno ng galit. Nakita ni Liwayway ang pagkadismaya sa mukha ni Mahalina, ngunit meron ding bahagyang paghanga. Tila hindi nito inaasahan ang sagot na yon. Tumayo na si Liwayway. Magkaiba ang landas natin, Mahalina. Sana balang araw, mahanap mo rin ang kapayapaan. Akmang tatalikod na si Liwayway nang muling magsalita si Mahalina. Sandali. May kinuha ito mula sa kaniyang bag. Isang maliit at itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa mesa. Hindi man tayo magkasama sa laban, pero ayoko pa ring makitang sila ang mananalo, sabi ni Mahalina. Yan ang magpapanalo sa kaso mo. Tiningnan ni Liwayway ang USB. Ano to? Isang recording, sagot ni Mahalina. Palihim kong inilagay ang isang bug sa opisina ni Silas. Ilang linggo na ang nakakaraan. Nagbabaka sakaling may makuha akong magagamit laban sa kanila sa negosyo. Pero may mas maganda akong nakuha. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mahalina. Iyan ang recording ng pag-uusap ni Silas at ng kanyang ama, isang araw pagkatapos ng insidente sa ospital. Napahinto sa paghinga si Liwayway. Maririnig mo diyan, pagpapatuloy ni Mahalina, ang pag-amin ni Silas na nakita niya ang lahat ng nangyari at maririnig mo ang utos ni Gideon sa kanya na manahimik at itanggi ang lahat para sa kapakanan ng pamilya. Ang USB na bigay ni Mahalina ay ang tinatawag nilang smoking gun, ang alas na magpapanalo sa kanilang kaso. Nang marinig nila ni Dr. Diwa at Attorney Romero ang laman nito, alam nilang hawak na nila ang leeg ng mga Montenegro. Ang malinaw na pag-amin ni Silas at ang walang kaluluwang utos ni Gideon ay isang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Ang pag-asa ay muling sumibol sa puso ni Liwayway. Sa wakas, may liwanag na siyang natatanaw. Konting tiis na lang, lalabas din ang katotohanan. Ngunit ang mga Montenegro ay hindi naglalaro ng patas. At kapag nasusukol na ang isang mabangis na hayop, doon ito nagiging pinakamapanganib. Isang araw, bago ang nakatakdang unang pagdinig sa korte, habang naghahanda sila ng kanilang estratehiya, isang motorcycle courier ang dumating sa opisina ni Attorney Romero. Nag-iwan ito ng isang makapal na sobre na may selyo ng law firm ng mga Montenegro. Isa na namang settlement offer, marahil. Sabi ni Dr. Diwa, sinusubukang pag-aani ng tensyon. Ngunit ang mukha ni Attorney Romero ay seryoso habang binubuksan ito. Dahan-dahan nitong binasa ang mga dokumento sa loob. Bawat segundong lumilipas, mas lalong kumukunot ang noo nito at mas lalong nawawala ang kulay sa mukha nito. Attorney? Nag-aalalang tanong ni Liwayway. Itinaas ni Attorney Romero ang kaniyang tingin mula sa mga papel. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkabigla.
Tumingin ito kay Liwayway at sa isang iglap, naramdaman ni Liwayway na ang balitang dala nito ay mas masahol pa sa lahat ng kanilang pinagdaanan. "They've filed another motion," sabi ng abogado. Ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang galit. Isang emergency petition sa family court. "Para saan?" tanong ni Dr. Diwa. Ang kaba ay naririnig na sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Atty. Romero bago binitawan ang mga salitang dudurog sa mundo ni Liwayway. "They are filing for sole custody of your unborn child." Halos hindi na proseso ni Liwayway ang kaniyang narinig. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Idinadahilan nila ang kanilang matinding pag-aalala para sa kapakanan yung bata. Paliwanag ng abogado, halos hindi makatingin ng diretso kay Liwayway. Gagamitin nila ang lahat ng kasinungalingan na ipinakalat nila sa media, ang mga testimonya ni Silas at Mahalina, ang mga pekeng balita, bilang ebidensya na ikaw ay mentally and emotionally unstable. Sasabihin nilang delikado ang bata sa pangangalaga mo. Hinihiling nila sa korte na pagkapanganak mo, agad na ilayo sa iyo ang bata at ibigay ang kustodiya kay Silas. Ang bawat salita ay tila isang matalim na bubog na tumatarak sa kaniyang puso. Ang kaniyang anak, ang kaniyang hiraya, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas, ang dahilan ng kanyang paglaban. At ngayon, gusto nila itong kunin sa kanya. Hindi maaari. Napatayo si Liwayway. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang tiyan. Tila pisikal na pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa mga salitang narinig. "Hindi nila pwedeng gawin yan," sigaw niya. Ang boses ay basag sa paghikbi. "Akin ang anak ko. Hindi nila siya pwedeng kunin." "Liwayway, huminahon ka," sabi ni Dr. Diwa, lumalapit sa kanya. Ngunit hindi niya marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang nakabibinging tunog ng kanyang pinakamatinding takot. Ito na ang huling baraha ni Gideon Montenegro. Isang baraha na direktang tumatarget hindi sa kanyang reputasyon, kundi sa kanyang pagiging ina. Gumuho siya. Literal na bumagsak sa sahig na paluhod habang humahagulgol ng walang tigil. Inalalayan siya ni Dr. Diwa, ngunit ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na kayang gamutin ng kahit sinong doktor. Gabi. Nakahiga siya sa kama sa safe house, ngunit hindi siya makatulog. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang tiyan, habang ang isip niya ay paulit-ulit na ipinapakita ang isang bangungot. Mga kamay na kumukuha sa kaniyang bagong silang na sanggol, habang siya ay sumisigaw at walang magawa. Binili niya ang mga gamit para sa bata. Ang kuna, ang maliliit na damit, ang mga laruan. Lahat ay naghihintay. At ngayon, lahat ng iyon ay tila isang paalala ng isang kinabukasang maaaring hindi na mangyari. Isang kinabukasang ipagkakait sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang puson. Napasigaw siya sa sakit. Isang matalas, paulit-ulit na kirot. Isang contraction. "Tito!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng panik. Mabilis na pumasok si Dr. Diwa sa silid. "Liwayway, anong nangyayari?" Ang sakit," hirap niyang sabi, habang isa na namang contraction ang humahampas sa kanya. Masyado pang maaga. Ang stress, ang matinding emosyonal na paghihirap, lahat ay naniningil sa kanyang katawan. Mabilis siyang isinakay ni Dr. Diwa sa kotse at isinugod sa pinakamalapit na ospital, isang ospital kung saan walang koneksyon ang mga Montenegro. Sa emergency room, habang kinakabitan siya ng mga monitor, narinig niya ang usapan ng mga doktor.
Her contractions are 2 minutes apart. We need to stop the labor. The baby is not due for another 6 weeks. Nakahiga siya roon, pinipigilan ng sakit, habang ang isip niya ay nasa isang sangandaan. Ang paglaban, ang kaso, ang USB. Ang pagpapatuloy nito ay ang paglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang pagsuko ay ang pagbibigay sa kanila ng karapatang kunin ito. Naramdaman niya ang kamay ni Dr. Diwa na mahigpit na humawak sa kanya. Liway, makinig ka. Huwag mo munang isipin ang kaso. Ang mahalaga ngayon ay kayong dalawa ng baby mo. Isang doktor ang lumapit sa kanya. Mrs. Alcantara, sabi nito, you have a choice. We can give you a strong medication to potentially stop the labor, but it has risks. Or you can choose to let go of all the stress. Surrender everything. Because right now, your body is fighting a war it cannot win. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tapang, ang determinasyon, ang galit, ang natira na lang ay ang dalisay at makapangyarihang pag-ibig ng isang ina. Tumingin siya sa mga mata ng kaniyang tito, ang sarili niyang mga mata ay basang-basa ng luha. Isang desisyon ang nabuo sa gitna ng sakit at kawalan ng pag-asa. Tito, bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tawagan mo si Attorney Romero. Sabihin mo, susuko na ako. Ang mga salitang susuko na ako ay lumabas sa bibig ni Liwayway, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw ng pagtutol. Nakahiga siya sa kama ng ospital, ang mga makina sa paligid niya ay patuloy sa pagtunog. Bawat beep ay tila isang pagbilang pababa sa kaniyang pagkatalo. Ang sakit ng contractions ay unti-unting humuhupa dahil sa gamot, ngunit ang sakit sa kaniyang dibdib ay nananatiling matindi at walang lunas. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata. Sa dilim ng kaniyang isipan, nakita niya ang mukha ni Gideon Montenegro, ngumingisi, nagtatagumpay. Nakita niya ang kinabukasan ng kaniyang anak, isang buhay na kontrolado ng mga taong walang puso. Isang buhay na malayo sa kanya. Isusuko niya ang laban para iligtas ang kanyang anak ngayon, para lang isuko ang buong kinabukasan nito sa mga halimaw. Tama ba yon? Sa gitna ng kanyang pagkalito at kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ito, isang marahan. Halos hindi mapansing galaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi ito isang sipa ng sakit o pagkabalisa. Ito ay isang banayad na pagdampi, tila isang bulong, isang paalala na may buhay sa loob niya, isang buhay na umaasa sa kanya, isang buhay na karapat-dapat na ipaglaban. Biglang nag-iba ang lahat. Ang pagpaparaya para sa kaligtasan ay naging kalinawan. Ang pagsuko ay hindi pagprotekta. Ang pagsuko ay pag-abandona. Ang tunay na pagprotekta sa kanyang anak ay ang pagtiyak na lalaki ito sa isang mundong may katarungan. Sa piling ng isang inang hindi natakot lumaban para sa kanya, idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang dating nanlalabong paningin ay ngayon ay malinaw at matalas. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, sa lugar kung saan niya naramdaman ang paggalaw. Anak, bulong niya sa hangin. Isang pangakong mas matibay pa sa anumang legal na dokumento. Hindi susuko si Mama. Patawarin mo si Mama. Lalaban si Mama. Lalaban si Mama para sa'yo. Nang pumasok si Dr. Diwa at Attorney Romero sa silid, ang mga mukha ay mabigat sa kalungkutan. Isang ibang liwayway ang kanilang natagpuan. Nakaupo na ito. Ang likod ay tuwid. Ang mga mata ay nag-aalab. Attorney, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Huwag ninyong ituloy ang pag-atras sa kaso. Gagamitin natin ang recording. Lalaban tayo. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Ang courtroom ay puno ng mga tao, mga reporter, mga usisero, at ang magkabilang panig.
Sa isang banda ay ang pamilya Montenegro, kumpleto. Si Gideon, nakaupo na tila isang hari sa kanyang trono. Ang muka ay kalmado at mayabang. Si Silas, nasa tabi niya. Ang muka ay maputla at hindi mapakali. At si Attorney Acosta, ang kanilang abogada, na puno ng kumpiyansa. Sa kabilang banda ay si Liwayway. Kakalabas lang ng ospital. Medyo mahina pa ang pangangatawan, ngunit ang kaniyang tindig ay matatag. Nasa tabi niya si Dr. Diwa at si Attorney Romero. Nagsimula ang pagdinig at gaya ng inaasahan, ang panig ng mga Montenegro ang unang bumanat. Ipinipresenta ni Attorney Acosta ang kanilang bersyon ng mga pangyayari, gamit ang mga kasinungalingan sa media at ang pekeng testimonya ni Mahalina. Ipininta niya si Liwayway bilang isang babaeng desperada at hindi matatag ang pag-iisip. Nang pagkakataon na nila, tumayo si Attorney Romero. Your Honor, we would like to present new evidence, isang ebidensya na magpapatunay sa tunay na karakter ng mga nagsasakdal. Objection, Your Honor, mabilis na sabi ni Attorney Acosta. Any new evidence should have been presented beforehand. The evidence only came into our possession recently, Your Honor, at ito po ay direktang may kinalaman sa kaso. Paliwanag ni Attorney Romero. Ang hukom, isang matandang babae na may matalas na tingin, ay tila na intriga. Objection overruled. I will allow it. Let's hear this evidence. Isang maliit na speaker ang inilagay sa gitna ng silid. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago pinindot ni Attorney Romero ang play. Biglang, ang boses ni Silas ang pumuno sa buong courtroom. Isang boses na puno ng takot at pag-aalinlangan. Isang malalim at malamig na boses ang sumagot. Ang boses ni Gideon Montenegro. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos ng recording. Lahat ng mata ay napunta sa panig ng mga Montenegro. Ang dating kalmadong mukha ni Gideon ay ngayon ay nababalot ng itim na galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ngunit ang pinakakawawa sa lahat ay si Silas. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Tila isang multo. Nakayuko ito. Hindi makatingin kahit kanino. Lalo na kay Liwayway. Ito ang kanyang hatol. Ipinarinig sa buong mundo. Ang katotohanan ng kaniyang kaduwagan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Liwayway upang magbigay ng kaniyang salaysay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa witness stand. Bawat hakbang ay may bigat. Ngunit nang magsalita siya, ang kaniyang boses ay hindi nanginginig. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi na may pighati, kundi may tapang. Ang pag-atake. Ang pananahimik ni Silas, ang pagbabanta ni Gideon, ang sakit, ang takot, at ang pag-asang dala ng kaniyang anak. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang tahimik, ngunit matatag na paglalahad niya ng katotohanan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang dating mapanghusgang tingin ng mga tao sa courtroom ay unti-unting napalitan ng simpatsya. Ang katotohanan, sa wakas, ay nagkakaroon na ng sarili nitong tinig. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mabilis na nakabawi si Attorney Acosta. Tumayo ito. Ang mukha ay seryoso at handa sa pakikidigma. Objection, Your Honor. Malakas niyang sabi. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Objection to the audio evidence presented. Lahat ay napatingin sa kanya. That recording, pagpapatuloy niya, itinuturo ang speaker na tila isa itong ahas, was obtained illegally without the consent of my clients. It is a direct violation of the right to privacy. It is inadmissible in the court of law. Fruit of the poisonous tree, Your Honor. I move to have this evidence stricken from the record. Ang buong courtroom ay muling natahimik. Ang argumento ni Attorney Acosta ay may legal na basihan. Ang pag-asa na biglang sumibol ay tila muling nanganganib. Ang hukom ay seryosong nakatingin sa kawalan.
Pinag-iisipan ang bigat ng argument. Ang kinabukasan ng buong kaso ay nakasalalay sa kaniyang susunod na sasabihin. Kinuha niya ang kaniyang gavel. Bang! This court will take a brief recess to consider the admissibility of this evidence. Ang 30 minutong recess ay tila 30 taon para kay Liwayway. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ng courtroom ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa pagitan ni Dr. Diwa at Attorney Romero, ngunit ang kanyang isip ay nasa loob ng chambers ng hukom. Ang buong laban niya, ang kinabukasan ng kanyang anak, ay nakasalalay sa isang teknikalidad ng batas. Sa kabilang panig, nanatiling kalmado si Gideon Montenegro, ngunit meron ng bahagyang kaba sa kanyang mga mata. Si Attorney Acosta ay abala sa pagbulong sa kanya. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay si Silas. Nakayuko lamang ito. Ang mga siko ay nakapatong sa tuhod. Ang mukha ay nakasubsob sa kaniyang mga palad. Para siyang isang taong naghihintay na lamang sa kaniyang sentensya. Nang bumalik ang hukom, isang alon ng katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lahat ay nag-aabang. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at tiningnan ng buong courtroom. Ang kanyang tingin ay huminto kina Attorney Acosta at Liwayway. Regarding the motion to suppress the audio evidence, nagsimula ang hukom. Ang boses ay matatag at walang kinikilingan. While it is true that the recording was obtained without expressed consent, this court also recognizes the greater interest of justice. Ang batas ay umiiral, hindi para protektahan ang mga nagkakasala sa ilalim ng teknikalidad, kundi para hanapin ang katotohanan. Huminga ng malalim ang hukom. Given the gravity of the accusations, especially involving an unborn child, and the clear relevance of the conversation to the case, this court will admit the audio recording as evidence. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong silid. Si Attorney Romero ay napangiti. Si Dr. Diwa ay marahang pinisilang balikat ni Liwayway. Samantala, si Attorney Acosta ay tila hindi makapaniwala. Your Honor, I strongly object. Noted Counselor, now sit down, mariing sabi ng hukom. Ang desisyong yon ang nagbukas sa pinto ng baha. Ang pader na itinayo ng mga Montenegro ay nagsimula ng gumuho. Nang tawagin si Mahalina Vargas sa witness stand para sa cross-examination, ang dating kumpiyansa nito ay naglaho na. Ginamit ni Attorney Romero ang lahat ng impormasyon na nakuha nila tungkol sa kaniyang nakaraan at motibo. Miss Vargas, totoo po ba na ang ama ninyo ay si Ginoong Isidro Vargas, ang dating may-ari ng Vargas Logistics? Objection! Irrelevant! Sigaw ni Attorney Acosta. Overruled, sabi ng hukom. Answer the question, Miss Vargas. Nanginginig na tumango si Mahalina. Opo. At totoo po ba na ang kumpanyang yon ay kinuha ng Montenegro Corporation sa ilalim ng mga kaduda-dudang pangyayari na nauwi sa pagpapakamatay ng inyong ama? Katahimikan. Si Mahalina ay napaiyak. Ang kanyang peking testimonya ay gumuho sa harap ng lahat. Ang kanyang kredibilidad ay nawasak. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Ang lahat ay nakasalalay sa isang tao. The prosecution calls Silas Montenegro to the stand. Lahat ay napatingin kay Silas. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Nakita niya ang nag-aapoy na mga mata ng kaniyang ama. Isang tahimik na utos na manahimik. Ngunit pagkatapos ay napatingin siya kay Liwayway. Sa mga mata ng kaniyang asawa, hindi niya nakita ang galit. Ang nakita niya ay isang piraso ng dating pagmamahal na ngayon ay basag na. At sa tabi nito ay ang imahe ng isang anak na hindi pa niya nakikita. Dahan-dahan itong tumayo. Habang naglalakad papunta sa witness stand, ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay papalayo sa anino ng kaniyang ama at papalapit sa katotohanan. Nang makaupo na ito,
Itinanong ni Atty. Romero ang nag-iisang tanong na mahalaga. Mr. Montenegro, noong araw na yon sa ospital, ano po ang tunay ninyong nakita? Isang huling sulyap ang ibinigay ni Silas sa kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin siya sa hukom, sa mga taong naroroon, at higit sa lahat kay Liwayway. Huminga siya ng malalim, at sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, pinili niyang maging tao. Nakita ko ang lahat, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit malinaw. Nakita kong sinugod ni Mahalina ang asawa ko. Nakita kong sinampal niya si Liwayway at nakita kong itinulak niya ang asawa ko. Isang malakas na kalabog ang narinig. Napasuntok si Gideon Montenegro sa mesa. Sinungaling. Silence! Sigaw ng hukom. Nagpatuloy si Silas. Ang mga luha ay nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Wala akong ginawa. Pinanood ko lang dahil duwag ako. Dahil mas natakot ako sa sasabihin ng ama ko kaysa sa kaligtasan ng sarili kong pamilya. Itinaas niya ang kanyang tingin at muling tiningnan si Liwayway. Patawarin mo ako, Liway. Patawarin mo ako. Iyon na, ang katotohanan. Ang buong katotohanan mula sa bibig mismo ng isa sa mga akusado. Ang hatol ay mabilis at walang awa. Si Mahalina Vargas ay napatunayang guilty sa pananakit. Si Silas Montenegro ay guilty bilang isang accomplice at sa perjury. At dahil sa kanyang testimonya, isang bagong kaso ang binuksan laban kay Gideon Montenegro. Obstruction of justice. Habang inilalabas ng mga pulis si Gideon na sumisigaw ng mga pagbabanta, tinitigan niya si Liwayway na may purong pagkamuhi. Ngunit hindi na natakot si Liwayway. Tumingin lamang siya pabalik, hindi na may takot, kundi may awa. Nang matapos ang lahat, lumabas si Liwayway sa courtroom. Isang kawan ng mga reporter ang sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, wala na ang mga mapanghusgang tanong. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na sumasalubong sa kanyang tagumpay. Nakatayo siya roon, hinahaplos ang kanyang tiyan, hindi na isang biktima, kundi isang survivor, isang mandirigma, isang ina. Ngumiti siya. Sa wakas, tapos na ang laban. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga liwanag ng kamera at mga sigaw ng pagbati, naramdaman niya ito. Isang pamilyar na kirot sa kanyang puson na sinundan ng isang mainit na likidong dumaloy sa kanyang mga binti. Napatingin siya kay Dr. Diwa. Ang mga mata ay nanlalaki. Tito, sabi niya, ang ngiti ay napalitan ng pagkabigla. I think the baby is coming. Ang kaguluhan sa labas ng courtroom ay mabilis na napalitan ng organisadong kaguluhan sa loob ng isang ospital. Ang mga sigaw ng mga reporter ay napalitan ng mga sigaw ng mga nurse at doktor. Para kay Liwayway, ang lahat ng ingay ay tila humina at naging isang malayong ugong na lamang. Ang tanging malinaw sa kaniyang pandinig ay ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang mga salita ng paggagabay mula sa kanyang tito, si Dr. Diwa, na hindi umalis sa kanyang tabi. Ang sakit ng panganganak ay matindi, ngunit iba ito sa sakit na kanyang naramdaman sa mga nakaraang buwan. Ito ay isang sakit na may layunin, isang sakit na may pangako ng buhay. Sa bawat pag-ire, inilalabas niya hindi lamang ang pisikal na lakas, kundi pati na rin ang lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng pighati na kaniyang tiniis. Ginawa niyang lakas ang kaniyang mga sugat. At pagkatapos, sa isang sagradong sandali, narinig niya ito. Isang malakas, malusog na iyak. Ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. It's a girl, sabi ng doktora. Ang boses ay puno ng kagalakan. Ang mga luha na pumatak mula sa mga mata ni Liwayway ngayon ay hindi na dahil sa sakit o kalungkutan. Ito ay mga luha ng purong pag-ibig at ginhawa.
Inilagay ng nurse ang maliit at nanginginig na sanggol sa kaniyang dibdib. Ang balat nito sa kaniyang balat. Ang init nito. Ang amoy nito. Tinitigan niya ang maliit na mukha, ang mga mumunting daliri, ang buhok na kasing itim ng gabi, ang kaniyang anak, ang kaniyang Hiraya. "Hello, Hiraya ko." Bulong niya, ang boses ay basag sa emosyon. "Ako si Mama. Welcome to the world." Sa sandaling iyon, habang yakap-yakap niya ang kaniyang anak, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang laban ay tapos na. Ang tunay na tagumpay ay nasa kaniyang mga bisig. Lumipas ang 3 taon. Ang sikat ng hapon ay ginintuan, nagbibigay kulay sa isang parke na puno ng mga pamilyang nagtatawanan. Nakaupo sa isang bench si Liwayway, pinapanood ang isang maliit na batang babae na masayang nagpapatakbo ng kaniyang saranggola. Ang buhok nito ay nakatali sa 2 koleta na tumatalbog-talbog sa bawat hakbang. "Mas mataas pa, Mama. Mas mataas." Sigaw ng bata, ang boses ay puno ng purong kagalakan. "Sige, Hiraya. Kaya mo yan." Nakangiting sagot ni Liwayway. Lumapit at naupo sa tabi niya si Dr. Diwa. May dalang 2 baso ng ice cream. Mukhang mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa sa hangin. "Manang-mana sa'yo, Tito." Biro ni Liwayway. Ang buhay ay nagbago. Si Dr. Diwa ay naibalik sa kanyang posisyon sa ospital matapos mapatunayang walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang Montenegro Corporation, sa ilalim ng bagong pamunuan, matapos makulong si Gideon, ay nagbayad ng danyos perwisyo. Si Silas, matapos pagsilbihan ng kaniyang mas maikling sentensya, ay umalis ng bansa, piniling mamuhay ng tahimik at malayo sa anino ng kaniyang pamilya. Paminsan-minsan, nakikita ni Liwayway ang mga balita tungkol dito. Nagboboluntaryo sa isang malayong probinsya, sinusubukang pagbayaran ang kaniyang mga pagkakamali sa sarili niyang paraan. Hindi na siya galit. Wala na siyang nararamdaman, kundi awa at isang malayong pag-asa na sana ay mahanap din nito ang kapayapaan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa kanila, kundi sa batas. Ang kanyang kaso ay naging isang pambansang usapin. Naging simbolo ito ng pakikibaka ng mga kababaihan laban sa pang-aabuso, lalo na mula sa mga makapangyarihan. Dahil sa ingay na nilikha nito, isang bagong batas ang isinulong at naipasa sa Kongreso. Isang batas na nagbibigay ng mas matibay na proteksyon sa mga biktima ng domestic abuse, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang batas na yon ay opisyal na pinangalan ng Republic Act 1189 o mas kilala bilang Batas Hiraya. Isang reporter ang lumapit sa kanila. "Miss Alcantara, isang mensahe po para sa pagdiriwang ng 3 anibersaryo ng Batas Hiraya." Ngumiti si Liwayway. Kinuha niya ang kamay ng kanyang anak, na ngayon ay tumatakbo na pabalik sa kanya. Tumingin siya sa kamera, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa. Ang sakit ay parte ng buhay, simula niya. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ang bawat sugat ay may potensyal na maging lakas. Ang bawat kadiliman ay may pangako ng bukang liwayway. Ang mahalaga ay huwag tayong matakot na lumaban para sa katotohanan, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. At higit sa lahat, lumaban tayo para sa isang kinabukasan kung saan ang ating mga anak, ang ating mga hiraya, ay lalaki sa isang mundong ligtas at patas. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kaniyang anak. Magkasama, naglakad sila palayo sa papalubog na araw. Ang anino nila ay mahaba sa damuhan. Ang anino ng isang mag-ina na sinubok ng tadhana, ngunit sa huli ay natagpuan ang kanilang sariling liwanag, ang kanilang sariling bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Liwayway at ang pagsisimula
ng isang panibagong umaga para sa kanyang anak na si Hiraya. Mga minamahal naming taga-subaybay at kakwentuhan, isang taos-pusong pasasalamat po mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling sinag ng pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bigat ng mga pagsubok ni Liwayway, ang hapdi ng kanyang mga sugat, at ang init ng kanyang pag-ibig bilang isang ina. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang buhay ay hindi laging madali. At kung minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang siyang nagdudulot ng pinakamatinding sakit. Ngunit ito rin ay isang testimonya sa hindi matatawarang lakas na matatagpuan sa loob ng bawat isa sa atin, lalo na sa puso ng isang ina. Ito ay isang kwento ng pagbangon, ng paghahanap ng katarungan sa gitna ng kasinungalingan at ng pagtuklas na ang pinakamadilim na gabi ang siyang nagluluwal ng pinakamaliwanag na bukang liwayway. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang aral na inyong napulot mula sa kwento ni Liwayway? Aling bahagi ang pinakanakaantig sa inyong damdamin? Ang inyong mga komento at pagninilay ay isang malaking karangalan po para sa akin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na paglalakbay.